Nako, eto mga kabayan, confirm na, lagot na, maleta for impeachment at kidnapping. Nako, yan po mga kabayan ang ating alamin mula po dito sa video ito. Pero bago po natin yan simulan mga kabayan, palike naman po ng video ito. At syempre, malaking tulong po yan mga karibo natin. Maraming salamat. At eto na nga, pasadahan muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media. Aba, eto pong si Ridon mga kababayan. Sabi po dito sa balita, imagination ni BP Sara na tanggalan ng ulo si PBBM. Isang betrayal of public trust ayon kay Terry Ridon. Ayan, tawanan muna natin. Biruin mo pati yung imagination ni BP Sara mga kababayan ay gusto nilang diktahan. Ba? Ay, grabe. Imagination na nga lang mga ka-review natin, may kasalanan na pala ngayon kasalanan na po pala ngayon ang mag-imagine mga kababayan. Ba? Ayon po yan kay Terry Ridon Isang betrayal of public trust ayon kay Terry Ridon. Kung betrayal po yan ng public trust, sana ang nangyari, negatibo na po ang public trust ni public trust rating ni BP Sara. Pero hindi po ganoon ang nangyayari. Kung sinasabi mong imagination ni BP Sara na tanggalan ng ulo si PBBM, kung yan po ay yung sinasabi mo, parang sinusuportahan pa ng taong bayan. Bakit? Kasi nga po, yung trust rating po ng ating Vice Presidente mas mataas pa sa kinakuhang trust rating ng Presidente. Diba? Betrayal of public trust, ito po, sabi po dito, betrayal of public trust umano ang naging imagination ni VP Vice President Sara Duterte na tinatanggalan niya ng ulo si PBBM dahil sa hindi pagbibigay ng relo sa isang graduation ceremony na nauwi sa pamamahiya sa graduating student. Ayan. Giit ni Ridon, ang mga ganitong salita ay hindi anya angkop para sa isang opisyal na mataas na posisyon at isang matibay na grounds para sa impeachment. Okay? Alam mo Ridon, sanay na po kami. From former President Duterte dito kay BP Sara, sanay na po kami sa ganyang Hindi namin gusto na malasanto, malaanghel ang pananalita, pero nasa loob naman pala yung kulo, diba? Mas gusto pa namin yung palamura, totoo sa sarili, totoo sa bayan, direkta kung magsalita, diba? At least totoo siya, diba? Walang ang tawag yun sa mga like Palawan, di ba, sinasabi na hidden charges, di ba? Walang hidden charges po ang mga Duterte. Meron kayo magaling kayo magsalita. Pero may hidden charges pala. Magnanakaw pala, di ba? Yun ang hindi namin gusto. Di bali nang diretso ka magsalita, at least alam namin na totoo ka. Di ba? Totoo ka sa taong bayan. Di ba? Hindi ka plastic kung baga. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito mga karibi natin. Sabi po dito ni Dead Paul, Energy Primavera. Ikaw na talaga, okay. Panaginip po lang yon kong, imagination lang pala. Basta may maleta, ayos ang buto-buto. Oo nga Pag may maleta ka, pag nadeliveran ka ng maleta mga kababayan, kahit imaginasyon ng isang tao, pwede mong ipatigil. Oo. Ay, nako. Natanggal na ba? Yun yung tanong, natanggal ba? 2028 is your turn, Crocs. Ayan. Gaga, nabaliw na rin yata kasi nandun sa listahan pangalan niya. All allegations, again and again, Ridon. Na-imagine din ni BP Sara na tanggal ang ilong. Tawa ko dito kay Jess Parala, sabi po niya dito, na-imagine din ni BP na natanggal ang ilong mo na puno ng Dolomites. Oo nga si Mr. Dolomites to mga kaubayan Mali kayo, may gera parn, may gera pa rin.
Tungkol naman ito sa pera kasi kayang-kayang kurakot, paunahan na lang kung sino ang mabigyan ng mali-malitang pera, o di ba? Mostly, no, recently, since po lumabas po yung 18 sundalo, mga kaubayan, all of the comments, no, ng ating mga kaubayan, palaging may maleta, no? They are very concerned and very, ang tawag dito, updated, no, sa ating mga nangyayari sa ating bansa. Palaging may maleta, di ba? Recently, sa mga comments na binabasa ko, palaging may maleta, mga kaubayan. Okay? Sabi naman po dito ni Dre, nasa gobyernong sindikato meron tayo kaya huwag magtaka. Opo. Personal na galit mo na yan, pogi. Sinong pogi? Saan bang pogi dyan? Ha? Pogi daw si Ridon, mga kaubayan. Sa palagay nyo, sabi nga nila si Koki nga ito pogi naman talaga si Koki, mga kaubayan. Okay? At eto, pasadahan din po natin ito, mga kaubayan. Nako, palakpakan po natin ang taong ito. Ito po, itong nag-hands up, nakataas ang kanang kamay. Siya po, mga kaubayan, ay si Representative Bong Suntay. Nag-iisang bumoto ng no vote. Dito po sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Yung iba, yes po ang kanilang boto. Kaya, good job ka. Ito pong si 4th District, Quezon City Representative Bong Suntay. Maaalala ka po ng taong bayan. Pagdating po sa eleksyon, I think, no, maaalala ka po ng taong bayan. Okay? Sabi po dito sa News 5, nag-iisang no vote. Tanging si 4th District Quezon City Representative Bong Suntay ang bumoto kontra sa mosyong ideklarang sufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Idineklara ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice na sufficient in substance matapos parehong makakuha ng 54 na boto sa pagdinig ng House Committee on Justice ngayong araw na ito, mga kaubayan. Nako po. Ayan si pwede itong senator kung gustuhin niya, di ba? Si Representative Bong Suntay nanindigan para kay Vice President Sara Duterte. Palakpakan po natin, okay? Sabi po yung komento dito, sabi po ni Alfredo, does he vote represent the sentiment of the people of the 4th District of Quezon City? Yan sa palagay mo. Ito si Alfredo Rio kung tinatanong mo po kung ito ay sentimento ng 4th District ng Quezon City, sana tanungin mo rin yung 54 na bumoto, okay? Kung yun din ba ang sentimento, okay, ng kanilang mga constituent. Opo. Di ba? Para maging patas lang tayo dito, mga karibin natin. Sabi po dito, in the court of public duty, standing alone for what is right is never defeat. Correct. Panalo ka sa taong bayan. It is integrity in its purest form. Ayan, correct. No? Nag-iisa ka man lang na hindi mo boto dyan. Or tinalo ka man sa numero nila. No? Pero panalo ka naman sa taong bayan. Representative Bong Suntay, no? Kunwari, nagulat tayong lahat. Okay? Well, it is not. No, it's not. It is, oo nga di ba? Kunyari na lang, nagulat tayong lahat sa nangyari. But, ay nako, mga kababayan, no? Yung script nila from last year hanggang ngayon, ganun pa rin, mga kababayan. So, it is not surprising, no? Para sa atin. Okay? So ito, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion patungkol po dito, mga karibin natin? Palakpakan po muna natin ulit si Representative Bong Suntay at eto na nga. Pasadahan na po natin yung video. Eto na po. Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Ako po si Banat Bayat. Eto na nga, pag-uusapan na natin ang mga may init na issue pa sa lipunan. Alam nyo, ito, matitindi ho yung mga nangyayari ngayon sa ating bayan na talaga namang nakaka-excite kasi alam nyo, habang ang administrasyon na ito
ay todo-todo talaga para sa pagwasak kay BP Sara Duterte sa 2028, yung mga circumstances at yung mga baho nila lumalabas na. So ang nangyayari tuloy, kesa na nakakabenepisyo yung mga nangyayari, wala, lalo ho silang nababaon. Nababaon ho sa kumunoy, ika nga. Bawat galaw nila, mas lalo silang lumalalim. Ngayon, pag-uusapan natin yung sa ICC, pag-uusapan natin yung sa impeachment ni BP Sara Duterte, na kung saan bumabaluktot na yung mga partido. At tila kinakampihan na po si BP Sara Duterte, di ba? At syempre yung mga bayani natin na mga dating sundalo, mga ex-army and ex-marine, pag-uusapan natin yan. At syempre yung pag-usapan din natin yung mga nagpipilit tumakip po sa kanila, yung nagpipilit po na depensahan ng administrasyon na ito, pero nangyayari lalo po silang napapahamak sa ginagawa nila. Ay nako, alam mo, ladies and gentlemen, sabi ko nga sa inyo, basta ikaw ay doon ka lang sa katotohanan, lalabas at lalabas ang tunay na ng bayan. Yung tunay, yung katotohanan, yung hustisya sa ating bayan. Okay, pag-usapan na po natin ngayong araw na ito. At ito, simulan natin dito sa issue po ng ex-marine muna, yung kay Marcoleta. Ituloy lang natin ng bahagya. Kasi maganda yung sinabi niya dito, ulit-ulitin natin, idiin natin. Dito, napakaganda ho ng ito. Yung mga lumantad na dating sundalo, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero di ba? Ethical ban. Hindi, wag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Abay, bakit? Itong 18 ito, Oo. hindi mo papansinin? Halimbawa lang. Ay, hindi, ayaw kong ipaghalimbawa. Parang ayaw yata nga Kasi iba yung O, hindi kapag sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, kung ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. So kanina mga kabayan, putulin na ng saglit, may nakita po akong post, very informative niya. Sabi po kasi doon sa post, mga kabayan, si Master Sergeant Orly Gutesa, inimbestigahan po ng Blue Ribbon Committee, nag-iisa lang po, okay? Etong 18 Marines, mga kabayan, or sundalo, diba? Ay iimbestigahan ng NBI. Aba, yun po I don't know if it's confirmed, mga kabayan. Pero pag hindi po kasi tinanggap dyan sa posible, di ba? NBI ang humawak sa investigasyon sa kanila. Pag hindi tinanggap ni Lacson yung investigasyon, okay? Malamang NBI po sa kanilang mag-imbestiga. At pag ganun po ang nangyari, mga kabayan, malamang, instead na lumabas po ang katotohanan, dahil hindi naman makikita ng taong bayan ang investigasyon ng NBI, hindi naman po isa sa publiko yan Malalaman na lang po natin yung resulta, tapos na yung investigasyon. And maybe, alam naman po natin ang gobyernong ito, mga kababayan. Once na you are against, may pagkakalagyan ka, like Sergeant Orly Gutesa, diba? NBI ang mag-iimbestiga. Magiging patas kaya ang NBI kung sila ang mag-imbestiga? Yun yung tanong dyan, mga kababayan, Or si Boying Rimulya. Si Boying Rimulya nga, ayaw din Diba? Ayaw din mag-imbestiga Sino na lang ang mag-iimbestiga? Para mailabas lang nila yung mga nalalaman nila, di ba? Grabe talaga. So ayaw nilang pagbigyan ng hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga hinahanap ng taong bayan. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? Ito ang problema ngayon. Alin ang pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo? Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Oo. Sorry, Marcoleta. Alam mo naman, Senator. Si Pinky. Alam mo naman to si Pinky. Talaga naman ang pinagsisilbihan naman ito, hindi taong bayan, di ba? Baka yung yung kanyang, ewan natin, ayoko lang magsalita, pero obvious naman mga kababayan kung sino pinagsisilbihan nito ni Senator Lacson, di ba? Tuloy natin. O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan Baka lang yan Kahit anong kulay pa yan. Nakaharap ka. Obligasyon mo yan. Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga. Blue ribbon ka nga Blue ribbon Di pwede yun. Nakasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas. Blue ribbon yan. Oo.
Kinuha mo sa akin eh. No, naku po, patay. Mas magaling ka, di ba? Naku po, patay. Naku po, patay tayo dyan. Nagkahugutan na. Nagkahugutan na. Baka talaga Senator Marcoleta. Hindi, pero tama naman siya dito kinuha nyo, nilipat nyo. Actually, maganda na nga unang hearing pa lang, nakikita mo na yung direction pinakialaman ninyo. O, di ba? Binigay dito sa kampo ni Tuta Soto. O, di kita nyo na nangyari tuloy ngayon. Kasi ngayon, hirap na hirap sila kung paano pagtatakpan. So yan mga kababayan, no, ganun talaga. No, ito kasing si Ping Lacson, mga kababayan, ayaw pang imbestigahan. Kaya itong si Senator Rodante Marcoleta nakapagsalita na tuloy. Inagaw mo sa akin yan Di ba? Totoo naman. Ngayon, dapat panindigan mo kasi inagaw mo. Kaso nga lang, itong naisip ko mga kababayan, meron na po kasi silang, Blue Ribbon report, di ba? O, meron na po silang report. Kaso nga lang, hindi pinirmahan ng kanyang mga kasamahan. Kaya, posible, no, na for delikadesa at kahihiyan, no, ni Lacson, posible niya namang imbestigahan to no? Imbestigahan nila dyan sa Blue Ribbon, mga kababayan. At yan lang po, ang tanging nakikita natin para maging patas po sila, sa atin, no? At makikita talaga natin yung investigasyon kasi pag iba pong nag-imbestiga, for example, si Boying Remulla, di ba? Hindi po natin nakikita kung anong magiging daloy ng investigasyon. Sa NBI, ganun din, hindi po natin makikita kasi nga hindi nila isa sa publiko yan, not unless kung tapos na po yung investigasyon. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan mga kababayan. Maraming salamat po.